Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Tumayo na po tayo at sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. Turn your Bibles to Psalm chapter 30 as we proceed with our scripture reading. Psalm chapter 30. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Naway pagpalain po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kaming binalik sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, upang gawin po namin ang inyong gawain, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga biyayang pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay, sa kalakasan na meron po kami na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, nagabayan niyo po ang bawat isa na tatayo sa likod ng pulpito, ang mga ngaral ng iyong salita, Panginoon, maging sa makakarinig nito, Panginoon. Hawakan niyo rin po, Panginoon, ang aming programa. Kayo po ang siyang gumabay. At hawakan niyo rin po, Panginoon, ang mga tutugtog, aawit, Panginoon, at ang lahat po na magmiministeryo sa inyo, Panginoon. At lagi niyo pong itama ang aming puso
pagdating po sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. At kayo po ang siyang humawak sa amin sa araw-araw, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kayo po ang siyang palaging maitaas, Panginoon, at kami po ang maibaba. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa umagang ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Tayo po ay aawit. Ang unang kanta po natin, 2 stanza lang. Kaya umawit na po tayo sa simula pa lang. Alright, His name is wonderful. Awit po tayo sa Panginoon. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Amen. Jesus, my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Sing. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Amen. Jesus, my Lord. Awit po tayo, Heavenly Sunlight. Ready? Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Verse number 2. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Amen. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is Verse number 3. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praises, gladly and walking, walking in sunlight, sunlight of love. Last chorus. Heavenly sunlight, sing. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Amen. Makakaupo na po tayo. Makarin po tayo sa Children's Choir.
Amen. Tayo po ay dadako na sa ating Ministry of Giving, sa ating offertory. At habang naghahanda po tayo, aawit po tayo near to the heart of God. At habang umaawit po, pwede na po lumapit dito para sa ating pagbibigay. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we, our Savior, meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Let's all stand. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before Thee, near to the heart of God. Pastor Sam, please. Let us all bow our heads in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga nabigay po na kanilang offering and tithes. Maging, Panginoon, iba pong mga blessing, Panginoon. May you give this back, Panginoon, kung naman po ang binigay namin para sa inyo. Please bless us, our school, our business, our ministry, Panginoon, of this church, Panginoon. Please guide us through the program and the service. In Jesus' precious name we pray. Amen. Choir.
Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo magapi. At sa sarili akala mo ay kaya, taglay mong gabay ang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko na, sinaulo mong talatay na sana. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng Diyos ay ating alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kaniyang layunin. Maruha man tagumpay ay kakamtan. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan pa. To God be the glory po. Tayo po ay tutungo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Part 2 ng ating the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow the vessel abroad of all thy neighbors, even empty vessel, borrow not a few. And when thou art upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Verse 5, so she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessel. Po ng panahon, kahapon pa, at ngayon, for the rest of the week, ay maulan, talagang very challenging ang ating bansa. Pagdating po sa mga climate natin, uulan, aaraw, humakbang ka lang ng ilang lugar, andyan na naman yung ulan, mamaya iinit.
And then, very challenging ang ating bansa po sapagkat kung wala ang Panginoon, talagang manglulumo tayo. Tayo po ay mamumblema, di ba? Sa patay po, galing tayo kagabi sa patay at nakapag-ministeryo sa Belen Family. At salamat sa Panginoon na ibahagi ang mga binhing ito sa puso ng mga kamag-anakan ng Preacher Wilson and Mami Carmelita. At salamat. At this week ay talagang ang ating konseho, ang ating senador, Senate ay andoon ng kanilang sisihan, andoon ng kanilang butasan, andoon ng mga problema na nakikita po natin. Talagang nabanggit ko nga ito sa patay, sabi ko hindi milyon hindi libo lang ang talagang kurakot na nagagawa ng mga taong ito. Na porkit sila yung nasa desisyon, na sila yung nakaupo, sila yung naihalal natin, sila pa yung manggaganso sa atin. Ano? Kaya makikita nyo mga kapatid, talagang kung walang Panginoon at sarili lang natin, talagang kakayod tayo ng tayo lang. Pero salamat sapagkat nagtatrabaho tayo, kumikilos tayo, lagi tayong umaasa sa biyaya ng Panginoon. Humihingi tayo ng kalakasan ng Diyos, humihingi tayo ng pagpapala ng Diyos, sapagkat kung titingin tayo sa mga paligid po natin, walang nangyayari. Sa kalagayan po natin, sa estado ng buhay na meron po tayo, talagang walang mangyayari. At kung minsan nai-involve pa yung katawan natin sa mga maraming problema, talagang nahahawa tayo mga kapatid. Kasama tayong lumalangoy sa dami ng problema sa mundong ito. Andyan na yung nangyaring kaganapan sa Masbate, nangyaring lindol sa Cebu, mga kapatid. Ano pa at saan pa tayo lalapit sa mga ganitong sitwasyon? Tapos pag humarap ka pa sa salamin, ang makikita mo, problema mo sa sarili mo, di ba? Bilang magulang, ang dami mong iniisip sa pamilya mo, sa anak mo, paano makakatapos, paano nyo maisasalba, paano kayo makakatawid sa bawat sandali ng buhay ninyo. Mga kapatid, dito pinapakita ng Diyos ang kanyang trabaho sa buhay natin. At sana mga kapatid, makita natin ito at maging daan ito para magising tayo sa katotohanan na ang Diyos po ay merong ginagawa sa buhay po natin. Ang ating pong magiging key text ay nasa verse 6. And it came to pass when the vessel were full. Napuno na mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sino ba ang nagpupuno ng mga pangangailangan natin? Dahil sumunod ang babaeng ito sa lingkod ng Diyos, mga kapatid, nasapatan ang lahat ng mga hinanap nilang mga banga para yung sinasabing katatakutan, yung sinasabing problema ng babaeng ito ay malagpasan nila. Hindi lang sa gutom, kundi yung mga mahal niya sa buhay ay mawawala sa harapan niya at talagang nasa panganib ang kanilang kalagayan. At ang sabi rito, maghanap pa kayo ng banga, maghanap kayo ng maraming banga, kumato kayo sa mga bahay-bahay, maghanap kayo ng maraming lalagyan sapagkat gagawa ang Diyos ng mirakulo. Ang sabi ni Elisha, ano bang meron sa inyo? Meron lamang kaming isang bangang langis. Buti may banga, may ano ba, sa maliit na palayok, jar. Di ba, ang mahal ng langis ngayon, mga kapatid. Pag pumunta ka sa departments o sa grocery, pipili ka pa kung anong klaseng langis. Canola, mga nagluluto, vegetable, golden fiesta, coconut oil, may palm oil, may olive oil. Olive oil ang pinakamahal talaga. Sesame oil, cholesterol oil, yung mga katawan ninyo, di ba? Pag gagumanya ka, tignan nyo, may mga mantika na kayo sa mukha nyo. Ha? Sunflower seed oil, baby oil, Johnson oil. Ha? Susana oil. Ano Susana oil? Sana oil. Mga kapatid, ang sabi ng babae, wala ako Ang meron lang ako, langis, nasa palayok. Ito lang ang meron ako, pero ginamit ng Panginoon kung ano ang meron ang babaeng ito. Kung ano lang ang meron sa kanya, doon gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Huwag natin sayangin ang mensahe ng Panginoon. And the oil stayed, ang sabi ng Biblia. Nung mapuno na ang mga lalagyan, mga kapatid, and there is not a vessel anymore, wala nang sisidlan, mga kapatid, ang sabi yan, ang langis ay tumigil. Mga kapatid,
matatapos lang ang mirakulan ng Diyos, matatapos lang ang blessing ng Panginoon kapag wala ng lalagyan. Nakukuha nyo? Pagka wala na siyang makitang paraan para punuin pa ang isang sisidlan. Tama naman. Kasi pag pinilit mo, ano mangyayari? Tatapon. Aapaw. Isasara mo na lang, di ba? Tatakpan mo na lang. Hanap ka uli. Pero hindi enough. Pero itong bagay na ito, ipinakita na rin ng Diyos na tama na, okay na rin, sapat na, para yung problema ng babae, mga kapatid, na-deal na ng Diyos. Parang sinasabi ng Panginoon dito, we live one day at a time. Kung ano lang yung enough na binigay ng Diyos sa'yo, dun ka na lang, hanggang dun ka na lang. I-satisfy mo na yung sarili mo. Masaya ka na dapat dun. Pero nangyari dito, mga kapatid, kung meron pa sanang lalagyan, at marami pang nakaabang, mga kapatid, nako, napakadaming langis nito. Ang naging istorya, mga kapatid, na isalba niya yung kanyang mga anak, nakabili sila ng pangangailangan nila, enough na para ma-enjoy nila sa kanilang tahanan. Pero kung meron pang mga lalagyan, mga kapatid, at meron pang makukuha, at meron pa silang masisimot na lalagyan, mga kapatid, hindi titigil ang pagpapala ng Diyos. Kaya kung meron pang pagkakataon na may makikita ang Diyos sa buhay mo, na pwede pa niyang lagyan, gamitin, talagang aayusin pa ng Diyos, mga kapatid, hindi titigil ang Diyos sa pagpapala. Anong sinasabi po natin dito? And the oil stayed, ang sabi po dyan, at ang langis ay tumigil. Mga kapatid, anong sinasabi natin dito? Huwag kang tumigil. Bagamat yung babae, sa kanyang kapasidad, sa kanyang kakayahan, sa kanilang nasasakupan, doon sa impluensya, hanggang doon lang, baari silang nakakuha ng banga. Pero kung siguro, marami pa siyang kaibigan, marami pa siyang kamag-anak, marami pa siyang maaabot, mga kapatid, at hindi magdadamot sa kanya, marami pang lalagyan. Mga kapatid. Pero dito sa senaryo, mga kapatid, wala nang sisidlan, at ang langis ay tumigil na. Mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag kang huminto. Huwag kang pakuya-kuya-kuy. Huwag kang patanaw-tanaw. Huwag kang parang nag-aabang lang na kung ano muna mangyayari, sakat pa lang ako kikilos. Maging katulad tayo ng ginamit ng Diyos sa Proverbs na ang mga langgam, hindi pa dumadating ang tag-init o tag-ulan. Habang umaaraw, habang tuyo pa ang lupa, habang hindi pa nababasa ang kanilang dadaanan, ang mga langgam, patuloy na nagtatrabaho para pagdating ng ulan, meron na silang nakaimbak na pagkain na kahit anong mangyari sa paligid, nakahanda na sila. Mga kapatid, huwag kang tumigil. Dahil nakita mo bang tumigil siya, titigil ka rin? Dahil nangyari sa kapatid mo, sa anak mo, titigil ka na rin? We are all accountable pagdating sa harapan ng Diyos. Maaring nakukulitan ang mga anak ko, punta tayo sa church, halika na sa church, mga kapatid, pero pagdating sa harapan ng Diyos, kanya-kanya tayong luluhod at sa magsasabi, Panginoon, eto po ako. Kanya-kanya tayo ng accountability. May pananagutan ako sa Panginoon, may pananagutan ako bilang tatay, may pananagutan ako bilang pastor, bilang individual, bilang Kristiyano, may pananagutan ako sa Diyos. Yung ginawa ko naman, hindi mo naman pagsusulit, Preacher Wilson. Preacher Lester, Pastor Sam, mga nanay, may kanya-kanya tayong pagsusulit sa harapan ng Diyos. So don't stop. Huwag kang tumigil. Hindi dahil nakita mo may ganung nangyari, titigil ka na. Hindi porket alam mong parang walang mangyayari, ayaw mo na. Isa sa pinakatao, kaduwagan ng tao ay yung tumitigil siya. Don't stop to pray, mga kapatid. That's number one. Don't stop to pray. And that is our petition. Keep on knocking the door of heaven when you pray. Do not slow down. Nabanggit ko na po ito. Don't put setback in your prayer. Don't get frustrated when there are no answer in your prayer. Mga kapatid, nung hindi pa tayo mananampalataya, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang dami nating paraan ng pananalangin at kung kanino tayo lumalapit.
Ngayon, iisa na lang ang nilalapitan mo, tinatamad ka pang mag-pray. Don't stop to pray, mga kapatid. And he spake a parable unto them to this end, sa Luke 18:1. The men ought always to pray and not to faint. Kaya mahina ang buhay Kristiyano natin. Kasi hindi tayo marunong mag-pray. Pag hindi ka nagpe-pray, sinasabi mo, kaya ko. You don't acknowledge that there are God who is able to answer all your prayer. Kasi kapag hindi ka nag-pray at nangyari, halimbawa, Panginoon, alam mo kailangan mo ng pera, alam mo kakapusin ka, hindi ka nag-pray. Biglang dumating, hindi ka nag-pray. Sabi mo, kahit hindi pala ako mag-pray, dadating. Na kanino ngayon ang glory? Wala na sa Panginoon. Nasa sayo na. Kaya kahit mahirap, kahit inaantok ka, kahit pagod ka, men always to pray and not to faint. Ang sabi ni Pablo, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Romans chapter 1 verse 9. That without ceasing, I made mention of you always in my prayer. Kaya salamat sa Panginoon kapag ang church natin ay merong ministeryo ng panalangin. Meron po tayong prayer time. Nabanggit ko na po ito sa inyo bago pa po tayo nagkaroon ng worship service. Bago pa tayo nagkaroon ng anong gawain, mga kapatid, ang unang na-establish sa church na ito, hindi worship, prayer time. Talagang lumuluhod ako sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my... Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung may mga pastor na nagpe-pray sa inyong lingkod, may mga churches na nagpe-pray sa ating iglesia. Purihin ang Panginoon sa church na ito, may nagpe-pray sa inyong mga panalangin. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na ang church natin, isa-isa kayong binabanggit ang bawat apelyido ninyo. Ganon kayo kamahal ng simbahan. Ganon kayo kamahal ng Panginoon. Alam nyo, si Pedro nung makulong, dahil sa kanyang pangangaral, sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 12, verse 5, nung malaman nila yung kanilang pastor na nagdala sa kanila, nakulong dahil sa pangangaral, alam nyo, ang ginawa ng church, nag-pray sila. Dinala dun sila sa doon sa pinakakulungan, doon sa pinakadulo, nandun ang daga, andun ang panghi, andun yung tanikala nila. Pero mga kapatid, ang sabi ng verse 5, Peter was therefore kept in prison. Biro mo mga kapatid, ngayon, hindi tayo ikukulong, ha? Yung itamaran natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, kinakatamaran natin. Pero that time, ang pangangaral ng salita ng Diyos, nakukulong. Kayo, hindi pa kayo makukulong, mga kapatid. Tayo hindi makukulong. Nasa demokrasyang bansa po tayo. Yung pagbibitbit lang natin ng Bible, ikinahihiya pa natin. Yung sasabihin natin na tayo'y Kristiyano, nahihiya pa tayo. But sabi rito, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God. Yung iglesia na itinayo ng Panginoon through Peter, mga kapatid, ano nangyari? Yung mga tanikala, nalaglag, nabaklas sa kanyang mga kamay. Bakit? Sapagkat merong iglesia na nagpe-pray sa bawat isa. Don't stop to pray, mga kapatid. I encourage you, kahit pagod kayo sa mga trabaho ninyo, naglagay ang Diyos ng midweek service na kung saan gagamitin yan para makatuloy ka pa ng Thursday, Friday, and Saturday. My preaching today is not enough para sabihin mo, malakas ako ngayon.
It is not enough, mga kapatid, na ngayong araw na ito, sa ilang minuto ng aking pagtayo, sa pagsubo ko sa inyo ng salita ng Diyos, is not enough. You need to pray. Don't stop to pray, mga kapatid. When the activity of prayer stop, the answer of prayer will stop also. Para hindi tumigil ang Panginoon sa pagtugon, manalangin ka. Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Don't stop to give. Kanina, ang ating petition, this time our position. Ang Panginoong Hesukristo ang author ng pagbibigay. Siya po ang una. For God so loved the world that He gave. Siya po yun. Kaya alam ng Panginoon yung sinasabi niya, na siya yung naging halimbawa po natin. At hindi po lamang yung bagay na nagpagaling siya, gumawa ng mirakulo, pinakain niya ang 5,000 lalaki, hindi lamang niya ginawang tubig ang alak, mismo ang Diyos ibinigay niya ang buhay niya. Kaya wag po tayong manghinayang pagdating po sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Our possession, and how He said, it is more blessed to give than to receive. Mga kapatid, ask, and it shall be given. Seek, and ye shall find. Knock, it shall be open. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. To him that knocketh, it shall be open. Pero merong prinsipyo po ito. He that soweth sparingly, shall reap also sparingly. Pero kapag nagtanim ka ng maliit, aani ka rin ng maliit. Anong prinsipyo? Para magkaroon ka, magbigay ka muna. Pero pag nagbigay ka, huwag kang mag-expect na ganun karami. Baka mamaya nagbigay ka ng 20 pesos, ang gusto mo sa Panginoon, 1 million. Sigurado, kung ano lang yung binigay mo, doon ka lang din susukatin ng Panginoon. Kaya nga po, kapag ang puso mo ay malawak sa pagbibigay, ang Diyos hindi rin magdadalawang isip na bubuksan ang durungawan sa langit kasi ganun kalaki ang puso mo sa pagkakaloob. Christ is the author of giving. Kaya nga po, ang sabi to, every man according as he purposeth in his heart. Pastor, gusto ko 20 pesos lang. No problem. Kasi doon lang naman talaga ang pag-ibig mo sa Panginoon, 20 pesos. Pero kung humingi tayo sa Panginoon, Panginoon, well, puputulan ako ng kuryente. Magkano yung kuryente mo? 2,000. Kami, ang kuryente namin sa bahay, kasi ang aming electric, ang aming kuryente ay, yung metro natin ay hindi residential eh. Nasa business kami. Kaya biruin nyo, aming electric ay nasa 5,000. Di pa pala tayo nakakabayad ng kuryente natin, mga kapatid. Baka biglang maputol to. Anong sinasabi ko dito? Baka masyado tayong garbo. All out tayo sa labas, pero pagdating sa Panginoon, stingy tayo. Turuan na po natin ang ating mga sarili kung paano tayo magiging masaya sa pagbibigay. Ang masayang nagbibigay, hindi nagbibigay ng kaunti. Kapag ka ang lalaki masayang nagmamahal, hindi lang bulaklak ang ibibigay niya. Ay, mali pala. Hindi lang siya puro I love you. May kasama pang bulaklak. At dahil in love na in love yan, kahit malayo, may I love you na yan, may bulaklak pa, may dalaw-dalaw pang ano yan, choknut. So, chok. Ang corny naman, choknut. Di ano. Paso, gusto ko talagang galing pa sa Malay. Di dala mo ng sundot kulangot. Nakakita na ba kayo ng sundot kulangot? O, dahil sa pagmamahal ko sa'yo, binibigyan. Yung sundot kulangot, mga kapatid, nakalagay para sa ano yan, sa bamboo yata na ano. Tapos, bibiyakin mo pa yan. Tapos, anong gagawin mo? Gagawin mo yan, di ba? Kaya tinawag na sundot kulangot. Tapos, papakain mong gano'n. Alam mo, mahal kita kayo. baka bigla kang boljakin ng bibigyan mo, no? Toblero naman kahit papano, di ba? Dahil mahal mo eh. Dahil iniirog mo eh. Dahil nagmamalasakit ka eh. Sabi nga ng pastor namin, paano mo malalaman pag mag-girlfriend? Mag-girlfriend pa lang. Paglabas ng eskwelahan, sino nagbibitman ng bag? Ha? Ewan ko, hindi ko nagawa yung Preacher Lester eh. Yung mga ano ngayon, di ba, pag naglalakad, tas bit-bit yung, bit yung gamit ng babae. Sige ka pa yan, ano? Tapos, di, okay na.
Doon mo malaman pag girlfriend pa lang. Tapos, ang masik pa niyan, minsan nakakita ako, naka-nyort lang, nakasombrero pa yan, ang magandang suot, yung babae. Siya ang may magandang trabaho, yung lalaki. Pagka pasok na yung babae, ano ang gagawin ng lalaki? Wala na, tambay na. Maapi tayo sa klase ng buhay. Hindi kayo ba iibig na pagdating ng araw, yung habang buhay na pagdurusa? Merong kasarapan sa pansamantalang laman, pero ang kahirapan niyan, habang buhay mong dadalin sa kalooban ng puso mo, nasasabihin mo, nakinig ako sa nanay ko. Pag mahal mo, gagawin mo, gagawa ka ng paraan. Ibibigay mo ang lahat. Kami bilang mga magulang, mahal namin, kaya ibibigay namin ang lahat. At hindi nagbabago ang pagmamahal. Sweeter as the years go by. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh. Mga anak ko, mahal na mahal ko yung mga yan. Alam na nila, hindi na para pagka ako'y nagalit. Mami Gerald, di ba? Pag nagalit, kailangan mo bilang malalaki. Pag malalaki na yung mga yan, di ba? Ano ba yan? Kailangan mo ba bang kumuha ng 2x2 pag nakita mong ang titigan, hahatawin mo? Hindi na. Bilang isang mga anak na naturuan, hininga pa lang ng tatay at nanay nyo, alam nyo kung galit na. O, di ba? Mga kapatid, huwag nating metrohan ng Panginoon sa pagbibigay. Huwag naman sa pagbibigay. Sapagkat ulinig ang Diyos sa kanyang buhay para sa iyo. Namatay ang Kristo ito para magkaroon ng langit at bayan. Ano pa ang ibibigay mo na pwede mapatan ang pagmamahal sa mga material na bagay na meron ka? It takes maturity para maintindihan mo to. Don't stop to pray. That is your petition. Don't stop to give. That's your possession. Don't stop reading the Word of God. That is your patience. Richard Lester, nangawit ka ba kanina? Nagkabulol-bulol ako eh. Ako talaga nabubulol ako eh. Tsaka nangangalay ako pag nagbabasa ako. Oo, di ba? Nakaganyan ka na eh. Hintayin ninyo yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga gumagawa ng diskarte para hindi makapagbasa, bahala kayo. Napakasarap magbasa ng salita ng Diyos. Doon sa possession, when the activity of giving stop, the answer of receiving also stop. Kapag nag-stop ka sa pagbibigay, huwag ka na mag-expect may tatanggapin ka pa. Don't stop in reading God's when the activity of reading the Word God stop. The answer of wisdom and education also stop. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng katwiran upang ang tao ng Diyos, ikaw to mga kapatid, ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. All Scripture is given by inspiration of God. Inspiration means theopneustos, God's breath. Ito'y hininga ng Diyos, mga kapatid. It is the Word of God. The Word, thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. This book of the law shall not depart out of thy mouth, mga kapatid. Kailan ka huling nagbuklat, binasa ang salita ng Diyos, kahit pagod ka, magbigay ka ng oras, ng panahon. I salute my wife and Sister Milka. Sabi ko, bakit? Naiiyak ako eh. O bakit ka naiiyak? Katatapos ko lang magbasa. di ba? Bakit? Kasi nabasa niya yun sa buhay ni Joseph. Si Joseph ay may mga kapatid. Book of Genesis. Yung mga kapatid niya, anong ginawa sa kanya? Pinagbantaan siya. Patayin ng kanyang mga kapatid. Pero ang nangyari, itinapon na lang siya sa pit, sa balon. And time,
may nakakuha sa kanya, mga kapatid, dinala siya sa palasyo, sa istorya, na promote itong si Joseph na kanilang pinagpantaang patayin. Yung kanilang kaisa-isang kapatid na akala nila'y patay na, gagamitin pala ng Diyos na si Joseph para isalba niya rin yung kanyang mga kapatid. Nakikinig ba kayong mga magkakapatid? Huwag niyong hahamakin ang sino man. Baka may gawin ang Diyos dyan sa hinahamak ninyo. Ano nangyari? Dumating ang panahon, nagkaroon ng tagutom. Sino ginamit? Si Joseph. Ang sabi ni Joseph, gusto kong makita ang bunso kong kapatid. Gusto kong makita kayong mga kapatid ko. Pero hindi nila alam na si Joseph nag-ibang anyo na. Pinagpalanan, maganda na yung kanyang kalagayan. Pero hindi alam nung mga magkakapatid na yung nakaharap sa kanila, si Joseph. Anong sabi sa istorya? Ang ginagawa ni Joseph, sa tuwing makikita niya yung kanyang mga kapatid, pumapasok siya sa kwarto at umiiyak siya sapagkat nakita niya ang kanyang mga kapatid na nagpahamak sa kanya. Pero mahal na mahal niya. Kaya kapag dumating yung kanyang mga kapatid, bit-bit nila ang masaganang ani. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kung ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Pag nagbabasa ka ng Biblia, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng pagmamahal, ibig sabihin ng kaligtasan, maiintindihan mo ang doktrina ng salita ng Diyos kapag ikay nagbabasa ng salita ng Panginoon. When you open your Bible, God open His mouth. Ang sabi kay Charles Spurgeon, isa sa mga great evangelist that time, ano daw ang mas mahalaga? Ang prayer, ano sabi ko sa'yo? O ang Bible reading? Prayer o yung pagbabasa? Ang sagot lang ni Charles Spurgeon, what is more important? Breathing in o breathing out? Inhale o exhale? Ano mas mahalaga? Pastor, yun, inhale. O wag mo nang bitawan. Sabi mo pala, inhale pala ang mahalaga eh. O exhale. Ano mas mahalaga? Inhale o exhale? Ano mas mahalaga? Bible reading o prayer? Pareho. Sabi ni Charles Spurgeon, in our prayer, we talk to God. In our Bible study, God talked to us. And we had a better and let God do the most the talking. Mga kapatid, napakahalaga ng Bible reading. Gumising ka ng madaling araw, magbasa ka. Yung binigay ko sa inyong Bible plan, mga kapatid, humingi kayo kay Ma'am Joyce. Nagsimula tayo ng middle of September, October, November, December. 3 months. O tama ba? 3 months? September, October, November, December. 4 months. At meron tayong 8 backlog. Pagkatapos ng taon ng December, babalik tayo sa month of January para matapos natin at kaya nating ipagmalaki, anak, ano ginawa mo sa akin? Kaya mo sabihin, Panginoon, nabasa ko ang inyong mga salita. Haharap ka sa Diyos at sasabi mo, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Wala akong pinabayaan kahit ni anong kudlit sa inyong mga salita. Don't stop reading God's Word. Be patient. Don't stop attending church services, mga kapatid. That is your performance. Ang church na ito, mga kapatid, ay inilagay sa atin para magkaroon tayo ng palakasan. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Maipadama ang pagmamahal sa bawat isa. Kapag ang church natin ay lumagaw, mga kapatid, ang makikinabang nito, kayo din. Hindi lang ikaw, kundi yung mga anak mo na susunod na kinakailangan maging matuwid din yung kanilang magiging landas. Mawawala ako, mawawala kayo, maiiwan sila, mga kapatid. San sila lalago? At sino magtuturo sa kanila para lumakad sila ng maayos? Sa church lang. Sa church lang. Subukan nyo, bahay lang kayo. Ang sabi nung nabasa ko, wala namang problema, pastor.
Nasa bahay naman ako. Nakikinig din naman ako ng salita ng Panginoon. Nagpe-pray din ako. Nakaharap nga sa akin yung TV. Nakalimutan mo ang utos ng Panginoon. Huwag kalimutan ang pagkakatipon-tipon. Kung wala ka sa araw ng Sunday, wala ka sa araw ng gawain ng Panginoon, linggo, nasan ka? Anong ginagawa mo pag araw ng linggo? Pastor, bakit niyo kung sinasabihan? Nasa church kami ngayon. Dapat ang sabihin niyo, wala. Baka mag-isip ka pa. Kaya ako sinasabi ngayon, kasi baka nagpaplano ka pa. Don't stop attending church services. Don't stop to pray. That's your petition. Don't stop to give. That's your possession. Don't stop reading God's word. That is your patience. Don't stop preaching God's word. That must be your passion. Kaya malungkot ang buhay natin, mga kapatid. Hindi maayos ng Diyos ang buhay natin. Nahihirapan ka, mga kapatid, mahihirapan ka rin magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Dahil kapag natuto kang magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, matututo kang mag-pray. Matututo kang ayusin ang buhay mo. Matututo kang sumunod sa salita ng Diyos. Matututo kang mag-disciples. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya yung prayer time natin, mga kapatid, malagi yun. Nagpapasalamat ba kayo? Meron kayong naka-prayer time ngayong maga? Ipag-pray ninyo na meron kayong makasama, kaibigan ninyo. Gagamitin ng Diyos para palakasin kayo. Don't stop to preach God's word, mga kapatid. Kinakailangan ang heartbeat na ito ng Panginoon kung bakit siya naparito sa lupa ay para maakay ang matao sa Panginoon. Mga kapatid, mahal ito. Nabanggit ko sa anak ko, anak, alam mo ba, bukod tanging kay Kristiyano lang ibinigay, na kapag ka may kausap kang kaklasmate mo na hindi Kristiyano, ikaw na Kristiyano, ang iniisip mo, kaluluwa niya. Pero ikaw na, yung siya na hindi Kristiyano, na hindi wala siyang iniisip sa kaluluwa mo. Pero ikaw na mananampalataya, ikaw na Kristiyano, ikaw na isang mananampalataya, iniisip mo, sana madala ko siya sa Panginoon. And that must be your lifestyle. Pag nakita mo ang taong ito ay may kasalanan, may bisyo, walang patutunguhan, sira ang buhay, ano nakikita mo sa kanya? May pera to, ganun ba? Okay to, may papakinabahan. Mga kapatid, pag ikaw ay tunay na Kristiyano, pagdating mo sa bahay, ang naaalala mo kaagad, sana makakilala sila sa Panginoon. Bukod tanging sa'yo lang ibinigay ang burden na yan. Bakit? Kasi kung walang nagmahal sa'yo, at walang nag-share sa iyo sa salita ng Diyos, andun ka pa rin. Nasa kumunoy ng kamatayan. Don't stop preaching God's word. That must be your passion. Don't stop attending the church services. And that is your performance. Mga kapatid, kaya ka malungkot kasi wala kang ginagawa sa Panginoon eh. Lagi mong i-connect ang buhay mo bilang mananampalataya sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Nakailan na tayo? Sa mga nagsusulat. And this is the last. Don't stop serving the Lord. When the activity of attending the church stop, services stop, the answer of spiritual joy grows stop also. Don't stop serving the Lord. And this is your priority. When the activity of serving stops, the blessing of joy serving stop also. Sino sa inyo ang kapag nawawala kayo, ang saya sa inyo pa rin? Di ba't pag nawala ka katakot-takot na konsensya ang inaaw ng katabi mo ba? Ng kapwa mo kapatid sa Panginoon? Hindi. Katakot-takot na usig ang
inaabot mo sa Panginoon, bakit nawala ka? Bakit hindi mo priority ang Panginoon, mga kapatid? Bakit, pastor, ganyan ang preaching? Masyadong hard. I don't think it's hard. I'm just serious preaching God's word. I mean business sa Panginoon. Alam ko kasi ang priority ko sa Panginoon. Pag may nakikita akong kapatid na nagkamali, kapatid na nagkasala, I mean business. Gusto kong may restore. Hindi ako nagkakandili. Pero kung ayaw, no choice. Hihintayin mo na lang ang magiging outcome ng hindi niya pagsunod. Matigas kasi ang ulo ng tao, mga kapatid. Kahit Kristiyano na, matigas pa rin ang ulo. Ang tupa, pag yan ay pinabayaan ng magpapastol, lalakad yan sa gusto niyang gawin. Kakapal ang balahibo niyan, dudumi ang balahibo niyan, magkakakakuto yan, bibigat ang katawan niya. Ganyan ang tupa. Nabubulag yan, mga kapatid, ang tupa. Kapag ka ang buhok niya ay lumalago na, natatakpan . Tapos yung kanyang bibig, pagka kumakapal na yung kanyang mga balahibo, ewan ko, bukod tanging ang tupa lang, hindi kambing . Nakita ba kayong kambing makapal ang buhok? Di ba? Bukod tangi lang ang tupa, na kapag ka hindi naalagaan, mga kapatid, alam nyo ba, huntu-hintong ang naglalakad na lang, ano na yan, gumagapang na lang, hanggang sa huminto na lang yan. Ang mga kapatid, ano yan . Ikaw ako yan kapag ako hinto. At wala na akong pakialam sa Panginoon. Kakapal ang napakaraming balahibo. Kakainin ang balat ko nito. Hindi na ako makakakain. Hindi na ako makakalakad. Yung aking mata, wala na akong maririnig. Yung tenga ko matatakpan na ng makapal na bulak. Ganyan ang isang Kristiyano. Kapag siya'y huminto, wala na. Ang hirap na. Pag binalatan ng Diyos, mga kapatid, sugat-sugat na. Nakakita ko ng mga ginaganyan, talaga namang para lang mabalahibuan ang isang tupa. Mga kapatid, alam nyo ginagawa nung lalaki yon, binabaliktad talagang, yung bang talagang isasalya siyang ganun, tapos hahawakan yung leeg, para lang talagang ma-shave siya ng gusto. Na yung kasalanan, napakatigas na ng ulo, mga kapatid. Yung kapal ng balahibo, nasa tenga niya na, wala nang maririnig yan. Hindi na makakakain ng maayos yan kapag ka ang balahibo'y nasa bibig niya na yan. O, nakabili siya. Hintayin mo rin, Mami Carlota. Basta mga preacher, yun lang natin. Privilege natin yan . Kaya naka-purple si Ma'am Sheila. Mga kapatid, don't stop. Huwag kayong tumigil. Ngayon ba, pagod kayo? Tumingin naman kayo sa akin. Hindi ko kayo pinapagalitan, mahal ko kayo. Unat-unat, lagi balakang, galang yan. Pagkatapos ko naman kayong paluin, di ba? Magulang, anong ginagawa ng magulang? O kain ka na. Kasi mamaya hatawin na kita. Tapos nun, tara, labas tayo. Pagkatapos ko kayong pagalitan. Kaya yung mga titigas-tigas ang ulo sa inyo, makuha kasi sa tingin. Kilala nyo na ako . Magpakabait na kayo. Hanggat buhay ako sa inyo. Huwag nyo idahilan sa akin kasi masakit ulo ninyo. Huwag nyo dahilan sa akin kasi may trabaho ako. O hindi kayo nakikinig sa akin. O, kita nyo, mga nakangiti na kayo. Kasi patapos na . Magpapaalam na ako, mga kapatid. Sabi ko doon sa dalawang mag-asawa sa patay, dito pala kayo. Ba't di ko na kayo nakikita? Pastor, doon na kami nakatira sa AFP. Sabi ko, dalawin niyo naman ako sa church. Pastor. Natatakot naman ako, baka utangan ako . Sabi ko, sige, punta kayo sa church. Mga miyembro naman natin yung mga yun. O gusto nyo ako dumalaw sa inyo pagdating ng araw.
kakalabitin ko kayo sa paa. Yung pagmamahal natin sa bawat isa, mga kapatid, hindi natatapos yun. Yun ang kagandahan ng may church. Hindi ko kayo kaano-ano, hindi natin kaano-ano ng bawat isa, pero dahil sa dugo ni Kristo, isang pamilya po tayo. Ang gusto ko, bago ko kuhain ng Panginoon, lahat kayo pinagpalanan ng Diyos. May mga milyonaryo na dito. May mga DPWH contractor na dito. Dito meron na rin mga congressman, mga senador. Yung mga titingin-tingin lang na nakatitig sa akin dyan, dito milyonaryo, dito mga bilyonaryo. Ha? Ha? Lahat kayo gusto ko maging engineer. Hindi engineer. Ha? Lahat kayo ay pagpalain ng Panginoon. Wala naman akong gusto, mga kapatid. Kaya malungkot lang ako kapag may bumabaksak, isang pamilya pa rin po tayo. Kaya ako naman nagpupursige, ayusin yung aking buhay, ayusin natin yung programa natin, para kayo rin po ang makinapang. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Kung magiging realistic tayo sa buhay natin, alam naman natin, mga kapatid, yung tama at mali. Alam mo naman kung ano yung pwedeng maging hadlang sa buhay mo. Matigas lang talagang ulo natin. Hindi tayo kapos ng pangunawa, mga kapatid. Mula nang tayo'y makakilala kay Kristo, pinalawak niya yung ating kaisipan. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin maglingkod. Kailangan natin magpatuloy. Dahil nandun ang susi ng pagpapala ng Diyos. Kung pagod ka na, ihinto mo, mag-reflect ka, bumalik ka sa Panginoon. Kasi hindi naman matatapos ang suliranin. Mamaya pagkatapos natin dito, andyan na naman. Ganun lang din, magtiwala ka sa Panginoon, trabaho ka, balik ka uli sa Panginoon. Manalangin ka uli, makinig ka, sumunod ka. May mga tatapyasin ng Panginoon, may lilinisin ng Panginoon, may aayusin ng Diyos. Maging handa ka lang. Huwag kang lumaban. Huwag kang makipagbuno sa Panginoon dahil ikaw din ang mahihirapan. Sa bandang uli, lalapit ka uli sa Panginoon. Panginoon, sorry po. Sana matuto po tayo. Ang ating mga anak, pagkatiwala natin sa Panginoon. Tayo bilang mga magulang, humingi tayo ng biyaya na mapapangunahan natin ang ating sambahayan, mapangunahan natin sa paglilingkod. Tumayo po tayong lahat. Walang pinakamasayang Kristiyano ngayon na nagbigay ng kanyang buong buhay sa paglilingkod. Pagkatapos ito, uuwi siyang masaya. Without doubt, without any reason, mga kapatid, ang hangarin ng ating paglilingkod ay mabigyan ng kapurihan ng Diyos. You can come, sabihin mo, Panginoon, I don't want to stop. Gusto ko magpatuloy. Kahit may mga mabigat sa aking puso, sa aking mga balikat, pipilitin ko, tapusin, gampanin ang inyong ipinag-uutos sa akin. Tatayuan ko ang salitang Kristiyano. Mabubuhay akong bilang mananampalataya para makapag-akay ako ng mga kaibigan ko, ng mga mahal ko sa buhay. Actually, ang susi niyan, mga kapatid, nasa sayo. Ikaw yan eh. Nasa iyo ang susi ng pagpapala ng Diyos. You can come, sabi mo, Panginoon, I don't stop, I will not stop. Ikaw ito. Sige lang po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Bigyan niyo kami ng biyaya, Panginoon, ng kalakasan na makapagpatuloy. Hindi namin ibabase ang aming paglilingkod kanino man, kundi sa inyo lamang kami titingin. Walang magagawa ang sino man, Panginoon.
kayo lamang dakilang Diyos ang merong pwedeng gawin sa akin. Panginoon, sa paglapit po ng inyong mga anak, nandito po sila, nandito kami bilang isang iglesia. Makitaan nyo kami at masumpungan nyo kami na nagpapatuloy sa inyong gawain. Dakilang Diyos, hinihingi po namin ang pagpapala mula po sa inyo. Kayo na po ang siyang gagawa at kikilos sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. This time ay almost done na po tayo. Ang aking pong announcement, if you are available mamayang hapon, tama po ba, Pastor Sam? Kaya bang alas 3 ng hapon, if you are available, punta lang kayo sa Marikina at nagkakaroon po ng mga performance sa mga estudyante po doon. At isa si Brother Shem na magre-represent po ng Blessed Hope Christian Academy. Ano ba yung kanyang entry? Solo piano, may tribute, tapos ano pa? Duet piano. Talaga. Sino ka niya? Doon sa Okay? Brother Shem. Okay? At pag-pray po natin yung kanila pong competition. 1 week po yan sa Tagaytay. Alright? And then again, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga programa. May tao o wala, mga kapatid, malate kayo o hindi, tuloy-tuloy po natin ang ating programa. Kaya pagdating pa lang doon sa pagpatak ng alas 9, mga kapatid, may mga pataan pa tayong nilalagay dyan, dire-diretso na po tayo sa ating programa. Marami kayong mamimiss po dito. At yung pagkakaloob, mga kapatid, hindi natin nilagay sa hulihan, nasa harapan po yan bago ang preaching. Kaya kapag nakalimutan nyo magkaloob, wag naman mangyari, wala ka na, na-late ka na, hindi ka pa nagbigay sa Panginoon. Pastor, mahal na mahal ko ang Panginoon. Then prove it always. Okay? And then, again, doon sa Belen family, nakikiramay po ang church at malaman ko ulit kung kailan tayo ulit magsiservisyo dyan at matagal pa yung kanilang magiging paglalamay. At sa 16 pa, matagal pa. Mabagal talaga yung ating Ang laki ng property ng San Mateo, marami pang bakante, pero wala tayong talagang tinatawag na public cemetery. Ayun, nakasiksikan doon, siksikan doon. Anong ginagawa? Patong-patong. Tapos ang mabigat pa doon, Mami Je, ay pag umulan ng malakas. Naranasan ko po, umatin ako doon, mga kapatid, hindi ako nakapasok baha dinay mo cemetery yun paano kung meron kang sugat? Di na leptos ka pa. Naku po. Kapinpin yun Nakakalungkot. Alright? At, Mami, this year, September, matatapos na. I-present nyo sa akin yun, ha? At gusto ko mag-abot sa akin nun si Geraldine, Ma'am Geraldine, ha? Siya ang ginamit ng Panginoon doon. Okay? Tawagin natin si Ma'am Sheila. At, hindi natin siya nakantahan last Sunday. Bakit gano'n? Hindi tuloy nakapag, Si Clarence. Birthday mo, Clarence? Ay, hindi no. Awan. Hindi, nakanta. Hindi, no Wednesday nakanta siya. Pero punta ka na dito. Kailan ka? Sino? Kuya. Punta ka na rito. Hindi ka na namin maabit. Ha? Hindi, punta ka na rito. Sa Irene, lali ka rito. Mami Irene. October na yun, pambira palibasa kasi pag tumayo ka dito, kayo dito, sasabihan ko, ayan. Sheila, hawakan mo na. Ay, teka yung kandila. Ha? Walang kandila. Walang kandila. MIBC family. Meron daw. Nasa gilid. Di ba naka-scotch tape lang na gano'n yung grabe. Baka meron dyan, birthday.
Oh, alam nyo na ha. 4 kayo. Baka naman, Bekenemen, sabi nila. O, patayin natin to. Awitan natin, baka sakaling may maganap ngayong araw na to bago tayo magtapos. Kaya na mukhang late na. Mukhang ngayon lang nila na lamang sila'y kakantahan. Ang dami palang may birthday, oh. Ha? Ako din. Paano mo nalaman? Pastor Sam ay October 11. Clarence, October 1. Ikaw? 8. 9 po. 9. And Ma'am Sheila, 2. Yan. Aba, pambihira. Ano to? Aawitan pa ba natin? Sa kabila, sa kabila. Yung nag-ano sa inyo, yung... Okay, preacher. Preacher, hawakan mo muna. Kasi pag nilagay natin, magkakalang kami. Okay, ready? Dito ka, preacher. Mag-position ka muna. Ave Maria, Ave Maria. Okay, ready? Sing. To you. Okay, good. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am Sheila, happy birthday. Ayan. There you are. Okay. Sino muna yung pinakabata? Ano po, sana po, bigyan po ako ni mama ng 1K. Ang tindi na. Para saan? Sino sumunod? Pastor Sam. Maraming salamat po sa mga bumate. Thank you. Maraming salamat po sa bata. Thank you lang. Jenny, birthday. Ano gagawin natin? Mami Irene. Thank you daw po sa amin naming lahat. Ang tipid yung bumante. Ma'am Sheila, happy birthday. Maraming salamat po. 0925. Tumatanggap po ako talaga. Maraming salamat po, Pastor, Ma'am Joyce, sa lahat ng kapatiran. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po at palakpakan po natin sila. Ma'am Sheila, bahala ka na kung ano ang plano mo rito, ha? This is yours. At cupcake na lang sa inyo, cupcake, ha? O sige. Hindi bali, sa Sunday pa naman ay pwede pa kayong humabol, ha? Kaya this time ay meron pa tayong nakalimutan. Na-award ko na yung grades ng mga bata natin. Mag-aral pa kayo ng mabuti, kayo po ay magsikay pa, and then second quarter, hihintayin ko uli ang inyong mga grado. And then, welcome natin sa ating kalagitnaan. Meron ako nakitang bisita si Ate Gwyneth sa likod eh. Ate Gwyneth, pwede mo pakilala sa amin yung katabi mo? Anong pangalan? Ha? Tropa. Anong pangalan, Ate Rosa? Ha? Dwayne. Anong pangalan? Dwayne, te? Dwayne. Dwayne meet Dwayne. Okay? Dwayne, tayo ka, Dwayne. Dwayne. Ayan. Taga-Silangan ka rin? AFP Housing. Ayan. Salamat, nakasama ka namin. Sana lagi ka namin makasama, okay? At si Gwyneth ang lagi mag-i-invite sa'yo. Alright? Sino pa po yung ating mga bisita?
Alright, wala na siguro. Wala na. Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat na sa Panginoon. Tapos na po tayo sa ating programa. May choir practice pa ba, Ma'am Sheila? Okay, pasada lang po tayo at yung ating mga instrumentalists at pagkatapos po nito ay okay na po tayo. Let us pray, manalangin na po tayo. Meron ba tayong pagkain dyan? Wala, malaking utang ng mga Octoberian sa atin. Yung mga September nagpakain. Pagbalik na lang, tapusin muna natin yung ano. Oo, kasi maraming trabaho eh. Maraming trabaho. At ano ba ngayon? October? 5. Akala ko November na. Okay, paghandaan po natin ang ating anniversary. At ang gagawin lang po natin, linis, ayos. Tapos may nagsabi na sa akin na meron po mag-aayos ng ating church para sa Christmas decor natin. Ang sabi ko ay middle of October. Okay, tulong-tulong na lang po tayo and then linis, ayos, and then pag-uusapan po na. Nakikinig po ba? Nakikinig? Mga kapatid, nakikinig ba? Pag-uusapan lang natin ay ang ating preparasyon sa pagkain. Yun lang po. And then yung magiging love gift lang po natin sa ating tagapagsalita. Alright? So that's it. Patuloy po tayong maging Kristiyano. Asin, ilaw sa sanlibutan nito. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong ginawa sa araw na ito. Maraming salamat po dahil muli kaming nakapaglingkod sa ilang oras na aming pong pamamalagi. Alam ko po, Panginoon, bilang isang tunay na Kristiyano, hindi sapat ang aming mga nagugol sa lugar ng paglilingkod. Pero enough na, dakilan Diyos, para may baunin kami, meron kaming kalakasan na tatanggapin sa mga salitang itong aming narinig. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa. Hinihingi ko rin, dakilan Diyos, ang inyong pagpapala sa bawat nagdiwang ng kanilang kaarawan. Tuloy niyo i-provide ang kanilang pong pangangailangan. Higit sa lahat, dakilan Diyos, ang kalaguan ng kanilang buhay espiritual, paglilingkod sa inyo. I-bless niyo ang church, Panginoon. Sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igawad ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sevenfold amen. The Lord bless you and keep you. The Lord give His countenance upon you and give you peace. Face to shine upon you. And be gracious. The Lord be gracious. Gracious unto you. Amen. Magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon.